may ginagawa tayo, may standby siya pero ayaw tuloy, biblink lang tapos mawawala yung indicator. So ito ang sukatan ko dito. Meron naman siyang 5 volts at meron siyang 3.5, meron siyang 3.3 dito, meron din siyang 5 volts. Ito meron din 5 volts. Ito meron 2.4. Ang input niya ay 3.5. Halos meron. Ito yung 1.2. Itong isa ay 0.8. Ito parang duda ako 0.8. Kasi yung mga dating board 1.5 or 1.2. Yung mga bago ngayon meron mga 0.9, yun 0.91 volt. So ito dito ako nag-jump ako kanina pero no luck. Tinanggal ko to, nag-try ako, wala pa rin din nag-on. Trinay ko ibalik, so nag-on siya pero nasukatan ko bago siya mag-on ay nag 1.5 dito. So dahil nag 1.5 kanina at nag-on siya, so lalagyan natin siya ng buck converter. Si-set up natin sa 1.5. So okay, so ito na, sasaksak ko na. So naglagay na tayo dyan. Nakaset up na yan, nakaset na yan sa 1.5 kasi nung binalik ko yung core dito ay coil dito, nag-on siya pero nakita ko dahil inabangan ko nag 1.5. So may idea na ako na 1.5 ito at papunta dito siya sa RAM kasi ang RAM ay 1.5 ang supply nito. Dito yan yan, papunta siya dito RAM. So ito saksak ko, touch pa ang ano nito. Umilaw na pala. Umilaw na, sasukatin natin. Ayun, umilaw na, nag-blue na. So ayan, yung 1.5. so yan, ang input niya ay 12 volts. 1.5 ito, tingnan ko, yan 1.2. ito lang yung mababa kanina. Ayan, siguro itong IC nagkaroon na ng problema, hindi na nagsiswitch. Wala, ito yung papunta rito 1.5. so ayan, okay na. Tingnan natin dito kung mayroon supply. Okay na to, okay na. Ayusin ko na lang to, kakamada ko na lang. So titingnan muna natin yung display para makita. Yan sabi pa nila naglalakad yung LG. Naglalakad daw. Ayan okay, pera na, kita na ang pera. Salamat. Dahil medyo madumi to, lilinisin na lang natin kasi kanina nilinis ko yung board muna, troubleshoot. Dahil okay na, lilinisin na natin lahat para sulit naman.